Ayun no guys, so what's up with you? And for today ay mag-unbox tayo na itong binili kong mouse sa Shopee, which is the Garuda Hawk 1. Basta yung Garuda Hawk 1 na mouse. So ayan, binili ko siya. So ngayon i-unbox na natin yung mouse. A little background lang, ako po ay isang previous owner ng Rock Dasig. So I know na if pinapanood mo to, for sure na may idea ka na kung ano yung Rock Dasig, since itong Hawk 1 na to and yung Rock Dasig yung pinagpipilian na sa mga budget mouse. So ito yung box nya, and pag i-examine natin, and so, di ba nabanggit ko kanina na previous owner ako nung Rock Dasig, which is eto siya. Eto yung Rock Dasig ko. So, mapapatanong ka ba't ako na meron ng Rock Dasig pero bumili ako nito. Reason behind it is nasira to. Kasi, ako noong una, etong dalawa talaga yung pinagpilian ko, since naghahanap talaga ako ng budget mouse lang, and ayoko kumbaga ayoko mag-consume ng masyadong too much pricey. Pero ano naman kasi, kumbaga nasa paggamit mo din naman, and over the years pwede mo naman din palitan pag mas nag-i-improve na yung kumbaga yung career mo, and ayun, idedepende mo din sa kung saan mo lang ba ginagamit. Ako naman casual gaming and normal usage lang. So ano nga ba yung naging sira nito? Bibilisan ko na lang kasi this video is dedicated talaga sa Hawk 1. So ang naging issue nito ay nung una, itong scroll bar, parang pag ini-scroll mo siya, parang medyo pag kunyari pataas siya, medyo nagda-down ng pababa, and vice versa. So I fixed that issue naman, pero kalaunan nagkaroon naman ng issue ng double clicking. I know na mako-consider ko din tong Hawk 1, kumbaga hindi to prone, prone din to sa ganong mga future issues. I know that, aware din naman ako dun, since hindi naman siya nagkakalayo ng price range. Pero if this Hawk 1 can get me a year and a half, I guess that is kumbaga ideal, since over the years pwede din naman ako mag-upgrade once na kumbaga mas may budget na tayo, and I know naman na gano'n ang mangyayari. So ayun na nga, yun yung naging issue nito. Kaya, and nagtingin din pala ako sa Reddit nito, sa Reddit, na may mga ganun nga sila na encounter na issue, which is nagdo-double clicking. So ayun, kaya ito try natin if this budget mouse will be good. So ngayon itatry na natin siya. Ayan, ito lang yung pinakalaman ng box. Nothing too special. Hindi ka na magugulat, since sa price range na yan, what do you expect, diba? Pero ayan, ito yung manual nya. Pause nyo na lang. Ito cable nya, if compare dito sa cable ng Dasig, mas malambot eh. Ito medyo matigas, pero it's okay lang din, type C. And tingnan na natin yung mouse itself. Normal package lang. Ayun nga pala, yung mouse pala na to ay meron siyang solid shell, and meron din siyang itong honeycomb design. So kayo, anong team ba kayo dun? Like, saan kayo mas comfortable? Ako kasi, kaya ako binili ito before dahil gusto ko nitong honeycomb. Hindi naman sa pagiging aesthetic, pero feeling ko mas presko sa kamay, sa palm, and also mas magaan. So ito nga pala yung build quality ng mouse. Ayan, check nyo. Ayan. Then papalitan natin siya ng ito yung sa loob nyo, pero I guess hindi siya nailapat ng ayos. Then ito naman pagka solid shell yung gamitin natin. Ay wait, baliktad pala. So
So, ayan yung mouse. Bali ngayon ay itatry natin siya and let's see its performance. So itatry natin siya sa mga FPS games and sa normal browsing. So upon testing this mouse sa paglalaro ko ng Valorant, there's a few things na na-notice ko. Syempre yung mga positive side niya ay just like a casual above average mouse, syempre nagre-respond siya sa clicks and maayos yung response niya actually. And ayun, if you will ask me if this is a recommended, siguro I can highly say na recommended siya in terms of its price range. Syempre sa tingin ko naman it's a steal sa kanyang price range. Also, if hindi ka naman yun talaga 100% committed into gaming and you just want a daily drivers, this mouse will surely get the job done. Also, ayun, kung sa tingin mo serious in gaming ka talaga, siguro mag-upgrade ka into a more high-end level mouse. Pero sa tingin ko naman kasi for its price, nag-exceed siya dun sa parang expectations mo sa mouse na yun. Syempre meron din siyang for its price hindi ka makakita ng halos din ng yung pwede kang may pampalit ng dalawang option ka in terms of solid shell and honeycomb design. In terms of naman siguro, in terms of design, andun din yung pagiging solid niya. And ayun, kung ako, highly recommended ko din naman to since ayun nga, nag-base tayo dun sa price range. Pero kahit mag-base tayo sa performance, pwede na din, maganda na din siya. Ayun, also if nagustuhan mo nga yung video natin for today and sa tingin mo you will get this mouse, kung ito na yung susunod na magiging mouse mo, ay pwede mong gamitin ang aking affiliate link below. Ilalagay ko yan sa baba. And to support me, if you want to support me, dyan kayo mag-buy sa aking link. And hanggang dito na lang ang ating video, guys. Kung na-enjoy mo yung content na to, be sure to follow me and mag-abang pa kayo sa mga susunod ko pong mga random videos. Ayan lang. Thank you.